Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, i-share ko lang po sa inyong mga kapatid itong aking 2A carb. Yung 2A carb ng aking 2A engine, ng aking Toyota Corolla na XL. Ito pong aking 2A carb na ito, ang tawag ko po dito ay isang Frankenstein carb. Ayan. Yeah, mga kapatid, Frankenstein carb. Yung po ang tawag ko dito sa carb na ito. Bakit siya naging Frankenstein carb? O mga kapatid, ito po kasing carb na to, combination po kasi siya ng replacement carb and ng Aisan carb. Ayan mga kapatid. Bali, from the word itself, yung Frankenstein, alam po naman po natin mga kapatid yung yung Frankenstein na na-derive po siya sa kay Dr. Frankenstein na nakalikha siya ng isang monster isang nilikha gamit yung iba't ibang parts. Ganun din to mga kapatid ang ginawa ko dito. Ayan, bali yung dalawang existing ko na carb, isang replacement and isang original na Aisan carb. Pareho naman pong maayos yung carb ko na yan. Ito nga po spare na carb ko po ito itong isang ito, maayos po silang pareho. Ayun nga, ginawa ko, pinagsama ko yung maayos na parts nila para makabuo po ako ng isang solid na carb. Ayan, ito po kasing original na Aisan carb ko. Ito po ay 3 carb po siya. Ayan, kung makikita nyo, iba yung niya yung kanyang shaft niya iba. Tingnan nyo, compare nyo dito sa replacement. Ayan, kaya nag-decide ako na gawin ko siyang Frankenstein carb. Ayan, kagaya po niyan, hindi ko po siyang malalagyan ng throttle positioner. Ayan, okay, ito hindi mo malalagyan ng throttle positioner to. Kaya yun, nilagay kong pangilalim niya na throttle body is yung replacement. Ayan. And another thing po mga kapatid, nung naglinis ako ng car, lagi ako naglilinis ng power piston. And hindi ko lang siya nililinis, pinapagana ko siya. Ngayon po itong sa isang carb ko, medyo pangit na yung kanyang hindi na ganun kaganda mag-function yung power piston niya. Nagfa-function naman siya, gumagana naman siya. Kaya lang ginamitan ko siya ng vacuum pump para gumalaw. Napapagalaw siya, kailang mahirap siya. Hindi kagaya nito, ito po kasi mga kapatid yan. Bali nangyari dito gaya na sabi ko, yung throttle body niya is for replacement. Ito naman, ginawa ko dito, yung kanyang ibabaw, replacement din. And then yung gitna niya, yan kung makikita nyo, Aisan siya, Aisan. Yan. Yan nangyari dyan, yung kabaligtaran ito. Ito pa mga kapatid, itong ibabaw na to, Aisan po yan. Yung ilalim niya, Aisan. Pang Aisan carb. Pero yung gitna niya, kung makikita nyo mga kapatid, yan, wala siyang, tawag dito, yung pangalan. Okay, kita nyo, pagka alam naman natin, pagka original na Aisan, ayan Aisan carb, yan, may pangalan siya dito. Yan. Kaya yun, nag-decide po ako na gawing yung pang-ibabaw niya is yun nga, pang replacement. Dahil yung kanyang power piston, hindi ko pa nga po nalilinis to mga kapatid ginamitan ko ng vacuum pump ko. Napapagalaw ko yung yung power piston. Ngayon kung wala po kayong idea about power piston, maigi po panoorin nyo yung video ko about sa power piston. Napakahalaga po nun, kailangan po gumagalaw yun para maging fuel efficient po yung inyong carburetor. Kasi pag lagi nakatuko yun, ayun, doon siya mag-i-start na ma-overfed yung ating carburetor. Ayan, ito po yung kaya
pinakita ko sa inyo itong video na ito mga kapatid para ma-discourage ko po kayo mga kapatid na ibenta yung ano, halimbawa napag-isipan nyo po na bumili ng replacement carb, palitan ng replacement carb yung inyong makina. Huwag nyo i-dispose yung inyong ano, yung inyong original na Aisin, kasi kaya kagaya nga nito, yung ganyang kaso, may mapapagsama nyo yung mga maayos na parts para makabuo kayo ng isang solid na carburetor. Another thing po is yung kanyang ano, yung mga replacement po, kasi merong replacement carbs and Aisin carbs, meron po siyang ano, meron po siyang advantages and disadvantages. Sa 2E carb, wala na pong tatalo talaga sa original na Aisin carb na 2E. Maganda sana kung makahanap po kayo, kung gusto niyo mag-replace ng carb, yung brand new. Kaya lang, yung mga brand new na Aisin carb na ganito, napaka-rare po niya. And at the same time, napakamahal. Ang mahal ng presyo niya. Yan. Nakakita na ako mga kapatid na ganito. Talagang brand new po siya. Naitimbre ko po sa isang customer ko. Siya po yung nakakuha. Talagang brand new na Aisin carb 2E carb. Yan, ang disadvantage ng mga replacement is yung Venturis. Una-una na yung mga Venturis. Yan, yung mga Venturis po kasi niya, pag inisprayan ko ng 100 PSI na yung compressed air, yung air compressor, nagliliparan yung mga parts. And then sa mga replacement, eto mga kapatid, yung niya, electric choke niya, yung meron ko yung parang katol sa loob. Itong electric choke natin, yung parang katol, yung bimetal niya, ang pangit, malambot masyado. Hindi kagaya nito, maganda yung ng Aisin carb. Maganda po yan, yung Aisin carb na yan. Maganda yung pinaka bimetal niya sa loob. And kalimitan nagiging problema ng yung mga nakikita ko sa mga group page, mga group chat, yung mga replacement carb, meron po niya na madaling masira yung yung floater niya. Unlike sa mga original na Aisin carb, ang gaganda ng ng floater niya. Ayun, kaya much the better, wag niyo munang siya, i-dispose yung inyong original na na Aisin carb. Idagdag ko lang to mga kapatid, ang ma-advise ko mga kapatid, yung halimbawa bumili kayo ng replacement carb, ang gawin po ninyo, tanggalin niyo yung mga panggilid dito. Mga panggilid na yan, yung fast idle system, ayan yung yung mga fast idle, yung parang may pamaypay na yan na ayan, fast idle system. Yung dito, yung pati yung sa screw, meron kasi yung yung parang rubber na na square dito. Ayun, yung replacement po kasi wala nun. Yung original meron. Mas magandang gumana yung fast idle system o yung cold start system ng original na Aisin. Kaya yun, masasuggest ko, ilipat nyo dito yung halimbawa ito ay replacement card, yung panggilid dito, yung gawin yung panggilid dyan, yung pang Aisin carb. And then ito rin, itong kita nyo to, nilagay ko yung Aisin carb ko na electric choke. Ayan. And then pa ba maidadagdag ko? Yun, yung mga parts gaya ng halimbawa po itong dashpot. Halimbawa ito po ay replacement. Ito po replacement po ito Yan nga lang single siya. Kung makikita nyo mga kapatid yun, iniipitan ko ng yan, ng vice grip yan. Dahil yan ang kalimitang sakit ng mga replacement carb, bumibitaw yung diaphragm. Ayun, pag bumitaw siya, sira na yung dashpot mo. Yan, ganyan po sa mga single na diaphragm. Same thing with yung double diaphragm. Ganun po yung gawin nyo. Pati dito, ginagawa ko pagka ito, original na to original siya.
ipitan nyo lang ng ano yan, ipitan nyo lang ng vice grip para tumagal-tagal yung buhay ng ano nyo, mga actuator ninyo sa replacement. Ito, yan yung halimbawa ito pa yung replacement, ito replacement yung actuator na secondary throttle nyo, i-ano nyo rin yan, ipitan nyo rin ng ano para hindi bumitaw yung diaphragm. Yan by experience. So yan mga kapatid, meron akong ganito na ano, kinatay, brand new, bagong bago. Naku, pagkatay ko, bumbuo naman yung diaphragm, yun nga lang bumitaw siya dito. Yan, ma-advise ko, ipitan nyo ng ipitan yung mga ano, niya, yung kanyang gilid na yan para hindi siya bumitaw. Maganda rin po siguro mga kapata, banggitin ko na rin po sa inyo yung disadvantage kapag bibili kayo ng isang surplus na ice and carb. Ang isang disadvantage na pagbili ng ating ice and carb na surplus, eh unang-una na ho dyan yung power piston. Ayan, syempre matagal na yung carburetor, surplus siya, hindi natin alam kung ilang taon na siyang nagamit. Nawo-worn out yung parts. Unang-una na nawo-worn out dyan yung power piston. Siyempre sa ka-up and down niya, pag movement niya, it may either na worn out yung pinagluluklukan ng ano, power piston, o yung power piston itself, ano siya, nawo-worn out na. Kaya nga minsan try nyo kalugin nyo kung ano, malakas yung kalug niya, ibig sabihin niya worn out na siya. Sometimes nga kailangan pa natin lagyan ng ano ng grasa para mapagalaw yung ano yung power piston para maanuhan yung gap. Ayun yung isa sa mga ano niya, isa sa mga tawag dito, yung disadvantage ng pagbili ng ice and carb na surplus. Another thing is yung shaft niya. Hindi tayo makakasigurado yun, kaya kailangan talaga ma-check yung maigi. Pakasingaw na yung carb, pakasingaw siya. Kagaya kahapon, meron ako isang customer, si Sir Bong. Ayun, tingin ko talagang nagpapalit na ng ano ng carb. Kasi po, nilagyan ko na, nilubricate ko na to ng silicone grease. Ganun pa din nag-ano pa rin siya, nagwa 1000 RPM pa rin yung ano niya. Ibig sabihin niya, ginanong ko, malakas na yung kalog. Malakas na yung kalog ng shaft niya. Yun, kaya sabi ko sa kanya, much better kung bili na lang siya ng replacement carb. Pero sabi ko sa kanya, wag niyang ibebenta yung kanyang original na carb, na isang carb. Yun yung problema kalimitan sa sa surplus na carb. Another minsan kagaya nito, kulang-kulang, wala yung dashpot. Kaya kung bibili talaga kayo ng bibili kayo ng carb, check yung maigi kung kompleto yung parts. Wag kayong bibili na walang dashpot. Yung dashpot dito, throttle positioner. Napaka laking bagay po ng throttle positioner na yan. Laking bagay po siya. Nakakabawas po siya ng yung nakakabawas siya ng kadyot, tsaka di mo maramdaman yung engine brake kapag kayo meron throttle positioner. Yan, check nyo maigi mga kapatid kung kumpleto. Kung meron ba siyang fast idle, kagaya ito, wala. Yung baka mabili nyo, walang fast idle system, wala. I-check nyo maigi yung parts pag bibili kayo ng surplus na ice and carb. Check nyo yung mga gap, yung gap ng gap ng mga butterflies. Yan, check nyo yung malaki na yung gap, at least malang isang buhok pwede, kabuhok na gap. Pero as much as possible, maganda sana yung walang gap. Kaya yun naman ang advantage ng pagbibili ka ng ng brand new replacement. Solid na solid yung kanyang talagang kalugin mo kung makakalug mo yung brand new na replacement carb. And unang-una na dyan yung kanyang yung kanyang air horn sa ibabaw. Talagang madaling gumana yung kanyang power piston. Ayan, kaya matipid to sa gas dahil ng kanyang power piston gumagana. Ayun, replacement carb. Ang nga lang sa replacement carb, at disadvantage niya, yun nga, sabi ko kanina, yung mga venturis niya, madaling
nasira. Pero yung alam ko sa by experience, itong replacement carb, tumatagal naman po siya ng taon din naman. Siguro mga 5 years magagamit niyo yung replacement carb. Mga ganun po siya. 5 to 7 years yung gamit niyo rin naman yung replacement card nyo na brand new. O baka mga kapatid, matanong po ninyo, kuya, ano po mang magandang brand ng replacement carb na yung magandang bilhin na replacement card, ano po bang maganda? Ang masasuggest ko mga kapatid sa inyo, ang bilhin yung brand is GTX or yung Muhashi. Ayan, yung po yung bilhin nyo, GTX or Muhashi brand. Ngayon sa dalawa, papipiliin mo ako. Tingin ko mas maganda si Muhashi. Yan, bilhin niyo si Muhashi. Maganda siya, pero maganda rin si GTX. Yung mga ano yun na lang din si yung presyo niya. Tignan nyo lang, nasa sa inyo na kung anong bibili nyo. Pero yun, ang mga sasuggest ko sa inyong brand ng replacement carb is GTX. Kung bibili nyo, dapat nakakahon, may kahon. May kahon siya, may brand siya, GTX or Muhashi. And another thing, tandaan nyo mga kapatid, check yung maigi yung bibili yung replacement carb. Dapat yan kumpleto with throttle positioner. Oh. Kalimitan nyo yung GTX tsaka Muhashi brand, ano siya, yung double diaphragm. Double diaphragm yung kanyang dashpad dito. Ayan, check yung maigi. Baka ano, kulang. Kaya ayan, i-check nyo siyang maigi. Pag yung binili nyong carb, wala na ngang kahon, naku po, bibili nyo walang kahon, ay huwag nyo nang bilhin. Yung brand new carb na walang kahon, huwag nyo bibilin yun. Mas maganda yung ano, yun na lang sa yung GTX or yung Muhashi brand ng bilhin nyo. Hanggang dito na lang po ang aking video for today. And a big shout out nga pala po kay kapatid David Legaspi. Yan, kay kapatid David Legaspi. Big shout out sa iyo. Maraming salamat po at binigyan mo ako ng isang maayos na replacement card. Ayan, nagagamit ko po siya ng maayos. Maraming salamat po. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please give it a thumbs up. And pag hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify ko kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.